Hoy, magandang araw sa inyo lahat. Stress na ba ngayong Martes? Kasi puro kayo marites. Hinga malalim at tambay muna rito hanggang alas 3. Ako po si Lord Rivera. At ako naman po si Denise Tan. Laban lang, guys! And know that everything will be all right. Let us bring you some afternoon delight. Okay, Tuesday, December 10, ang ating delight of the day dahil papalapit na ng papalapit. Ang Pasko is, of course, traditional Christmas treats na puto bumbong and bibingka. Pag hindi ka ba magsisimba, makikita mo pa rin itong mga to. Ha? Pag hindi ka Oo, uso nagsisimba. na yan sa mga malls ngayon. May ibang supermarket that sa labas meron. Pero iba pa rin yung lumalabas ka ng simbang gabi. No, yung madaling araw na may muta-muta ka pa. Mas makikita mo naman kayo. yung muta mo kapareho nung caramel, nung Grabe naman. asukal. Uy, maghilamos man lang kayo, Oo nga. Pupunta kayong simbahan, naharap kayo sa ano. Oh. Tapos may matita. Baka may nato yung laway Ano pa kayo. tawag sa ganun? Hindi ko alam. O, mapa-mapa. Mapa ng mga panaginip, ika nga. Pero kung may ganun kayo, inggit ako sa inyo. At Kung ibig papipiliin sabihin, ka. masarap ang tulog. Bibingka or puto bumbong? No, wait. Feeling ko, depende. Bibingka siguro, in terms of taste. Pero kasi, pag nag-crave ka between the two, mas mahirap hanapin yung puto bumbong. So, parang minsan ito yung kine-crave mo. Tama ka dyan. Medyo mas mahirap gawin yan. Tsaka, ang puto bumbong kasi kung wala yung mga toppings siya, like yung grated coconut, tsaka yung muscovado sugar, at margarine or butter, Para siyang wala siya lasa. para siyang paste na... Yes. Oo. Oh, pero hindi ba ganyan mga gusto mo, hindi masyado matatamis? Oo nga, na-enjoy nga ako dun sa taho ko kanina. Sa bibingka, ano hinahanap pa sa masarap na Salted bibingka? egg, Ako rin. fluffy. Gusto ko lagi mainit. Tsaka gusto ko talaga maraming nyug. Mahilig ako dun sa nyug for both. Ito, tinipid to. Mukhang nakangkong niglen yung ibang mga nyog natin. Pero alam mo, minsan, para din sa mga jumbo siopaw, sa ref ko, I always keep an extra salted egg, just in case. Ay, meron ako. Tuwan-tuwa ako. Bumili ako last week. Yan, ang ginagamitan yan. Tsaka yung mga siopaw. Oo. Konting slices lang. Malasa. Naku, Siya yung sarap. pampa-contrast doon sa tamis. Tsaka yung sabihin natin, richness niya. Kinakat siya nung itlog na maalat. Oo. Makes it more complex, especially with the nyog. Tapos yun nga, yung sweetness nung cake, kumbaga. Anyway, halo-halo ang Bakit nga ba puto bongbong Ay, pangalan? bakit nga? Ay, yung puto bongbong. Apparently, yung bongbong means bamboo tube. Yan din ang nickname ng ating Pangulo, di ba? Okay, pwede. President mo. Sige nga, sabihin mo nga. Bongbong. Wait lang. Ang hirap ako ngayon eh. Limited ang energy ko. Kaya mo yan. Kaya hindi ko nagsasalita kasi kahapon, tinatry ko i-sample yung mga tawa mo. Minsan, sumasapaw yung boses ko. So, ngayon, didisiplina ko na para malinis yung pagkakasample ng tawa ni Miss Denise Tan. Okay. Sige, move on na muna tayo sa ating mga social media stories. Unahin natin, of course, on the Philippine Star via life, no laughing matter po ito. A young Thai singer dies after getting neck-twisting massages. So, totoo pala yun, nangyayari yun, ano? Kasi yan ang warning lagi, di ba, ng ibang mga nanay, mga lola natin. Naku, ingat ka sa mga yung mga masa-masa. Baka lalo na, very sensitive yung mga nerves kasi. Correct. Especially since, syempre connected yan sa spine natin. So, ang nangyari dito, the singer's name is Shayada Prauhom. Nagpamasahe daw siya noong October 5 lang. So, after that massage, parang bigla daw hindi niya maramdaman yung kalahati ng kanyang katawan at pati na daw yung kanyang left arm. So later on, parang yung buong katawan niya na daw, hindi niya na daw magalaw. Tapos weeks before her death, actually nagdadalawang isip daw siya kung i-detail niya ba on social media. Actually nagsalita naman siya doon na parang warning fans about it, na yun nga, make sure na legit yung pupuntahan and all that. Sabi niya kasi, di niya daw in-expect actually na sa masahe niya yung makukuha kasi masus daw yung nanay niya. Oo.
Tapos nag-train pa. Oo. Ano kaya to? Nagkakataon lang naman. At sinasabi pa medyo heavy-handed daw. Itong masahistang napunta sa, yung masusunod napunta sa kanya. Pero, Medyo malakas yung kamay. oo. Pero kasi, anything that would have to deal with your spine, your neck, all that talaga dapat. Yung mga expert nga, may kakamali pa minsan at may nadidiskrasya. Alam mo, nalaman ko lang recently, ang mga chiropractor pala, hindi sila mga doktor. They train lang ata, oo. Pero medyo delikado yung ginagawa din ng iba. Kasi may kaibigan ako na sinampulan siya, no? Dito sa kabila. Maliit lang yun yung lalaki yun. Krinak, yung leeg. Hinila yung liig niya, pak. Tapos ang feeling daw niya, para raw siyang pinanganak ulit. Oo. Ang dami kong kilala, actually, na nagsasabi niya. I have friends na sinasabi nila na when they tried certain massages or yung twisting, ganyan, parang yun nga, parang bagong panganak. Oo. Pero kasi, ako kailangan ko yata ng mga ako ganun. natatakot kasi ako, parang kaya ko naman i-stretch nung ano. Yabang, ano? Hindi, parang feeling ko there are other ways that you can deal with it. Pero alam mo, saan ako kasi napapraning? Pag yung may kinalaman sa liig, alam mo bakit? Gawa yan ng yung mga martial arts movies noon. Di ba pag alam si Jean-Claude Van Damme, naubusan na siya ng bala, or Steven Seagal. Yung ginaganon yung ulo, pak! Di ba? Pwede ka makapatay daw ng tao noon. So parang ganoon din. At may isang insidente rin sa Thailand, ano? Yung isang, yung paborito nilang, sa Phuket daw, may isang turista na nagpamasahe. Yes, Namatay din oo. eventually. Ayun na nga. Actually, nandito yun Ito, after a 45-minute body oil massage, sa dagat daw yun, 52-year-old siya. 45 minutes lang, namatay na siya. Hindi, 45-minute yung body oil massage. Grabe naman yung body. Baka naman nalunod na siya sa lang. Pero shortly after daw, doon nag-pass itong lalaki niya. Ano kaya ito, no? Kasi marami pang mga gray areas dito. Alam ba? Nagkakataon kaya na may mga tao talaga na medyo, sabihin natin yung kanilang physical constitution ay Baka pwede rin, that could be a factor. Pero isa sa mga sinabi nilang dahilan why they're warning people, the public about it, is sabi nila, if done incorrectly, yung mga twisting daw na yon to your neck or to your spine, pwedeng maapektuhan yung mga blood vessels mo. So that could also hinder some of the blood and the oxygen that goes to your brain. nagpapa-thigh massage ka ba? Hindi, gusto ko Swedish. Talagang Wait lang, hagod-hagod. yung pindot, di ba? Yun ang, Tsaka stretch. shiatsu. I think that's Ang gusto ko shiatsu. yung hagod kasi madami kong mga knots sa likod. Yan yung Swedish. Yun ang gusto ko. Yung thigh naman ay maraming stretching. At Ayoko nun. towards the end of the session, normally, may mga moves doon na talaga maano ka kasi ganyan kaliit yung nagmamasahe sa'yo. Nabubuhat ka niya at kung ano na napapagawa sa katawan mo, nagtutunugan talaga. Actually, na-try ko magpamasahe sa Thailand when I was there a few years back. Tapos maliit na babae. Bigla kong inapakan sa likod. Sarap doon, gusto ko yun. Natakot ako. Kasi umaapak siya, tapos parang alam mo yung, kunyari nakaganon yung paa niya, pero nagtitwist siya biglang ganon. Sarap, no? Natakot ako. Sabi ko, no na, wag na. It's the same concept Kung kontrolado niya naman yun siguro. Kung may nakita ka hawakan sa taas siguro. Meron siyang hawakan, oo. Matakot ka kung ka-height mo yung umapak sa likod mo. Yung pinapalabas mo. Wala, may gusto ko lang ikwento. Ako, nagpamassage din ako sa Bangkok nung... ikikwento ko na lang sa'yo pag hindi na nakaroll ang camera. Okay, sige. Move on muna tayo sa ating susunod na So, storya. ingat po sila, ingat. Ingat po kayong lahat. And make sure na legit yung mga pupuntahan yung places or kung magde-decide man sila to get these kinds of treatments, at least yung may certification siguro, Yes. yung gagawa. At kung feeling nyo na may discomfort na agad, ipatigil nyo. Kasi That's right. may iba kasi sabihin, hindi, kasama yan. Kaya sumasakit yung parte yan kasi may bara dyan na naka-apekto sa yung pseudoscience sa agad yung nilatag sa'yo. So mag-ingat ka na. Yung katawan mo naman ang best barometro para That's sa mga bagay right. na yun. Okay, now on CNN.com, Jay-Z denies allegations he sexually assaulted a 13-year-old in 2000s or the year 2000s with Sean Diddy Combs. Wow. Nadamay na nga dito yung itong si Mr. Carter. So alam natin noong October na may mga lumabas na allegations and kaso dito kay P. Diddy. Pero ito na nga, nadamay na nga si Jay-Z. And he is actually, I think, the first celebrity to be included. I was about to ask you that. Pero ang dami kasing supposedly mga pangalan na nalilink pa dito, no? Pero
medyo shocking, although medyo nagpo-float na yung mga pangalan nun kasi isa sa mga constantly present sa mga party ito, no? Yes. Itong si Jay-Z, aka Mr. Carter. Mr. Beyonce. Mr. Beyonce. Oo, at isa sa mga pinakamalulupit na produce, not necessarily rapper, no? Pero in terms of production, yung kanyang talent, yung kanyang sonic imagination, isa sa mga pinakamataas ang kalidad, kumbaga, sa Estados Unidos at sa buong mundo, no? Pero ganito siya magsaga. Oo, nako. Ito, hindi ba recently, si Beyonce umangal kasi nahuli siya, nag-cheat siya. kanyang Teka lang, misis. mag-thank you Beyonce daw tayo. Baka daw matching. Wala na, nanalo na si Trump. Ayun. Hindi pala nag-work yung mga ganun. Hindi pala nag-work. Oo. Pero ito na nga, ito so si Jay-Z actually nagsalita siya, nagbigay siya ng statement sa CNN. Ang sabi niya is, the allegations daw are so heinous na parang baka magkaso na lang din siya dun sa nagkaso sa kanya. Ang tindi ng statement niya. Oo. Parang may kasama siyang abogado, pero siya rin mismo nando sa tabi. At pinapa-interject yung ilang mga words. Tingnan natin kung dapat ba naging side, he should pleaded the fifth on this one. Or kasi medyo hindi, pero alam mo talagang hindi natin alam. Ang tanong dito, yung sino pa yung mga pangalang lalabas? Oo, ang dami kasi nga, alam mo, may one time I was like deep in the rabbit hole, no? When I was watching yung mga series about PDD and yung mga allegations sa kanya, ang dami talagang celebrities. Si ano pa? Sobrang dami ng celebrities na madadamay if ever. Si John Legend ba yung isang bata pa lang daw siya, nando na siya. Kalimutan ko. Basta. Oo. Tapos, grabe pala yung nagagawa. Pwede pala yun, Kaya pala sila nagsa-stock daw ng maraming baby oil. Ay, grabe. Oo nga yung baby oil. Hindi dahil marami silang mga sanggol. Oo. Walaan nyo kung saan ginagamit yung baby oil. Ako na-shock din ako na ganun pala yung effect ng baby oil. Clue. I-google nyo na lang. Hindi siya ginagamit sa mga gear ng mga makina ng kotse. At hindi rin yung iniisip nyo. Masahe? Hindi rin yun. Hindi rin yun. Okay. Sige, i-google nyo na lang para mas magka-idea kayo. At Google parang baby hindi oil. ata namin masyadong pwedeng ikwento So, yan. keywords lang pag ginugol nila. Baby oil, tsaka PDD. Correct. Alam nyo na yun. Makikita nyo na yun. Eto, silipin naman natin what's on the Philippine star. Taylor Swift gave 11.4 billion pesos in bonuses, sana all, to the Eras Tour team report. That's $197 million. Eras Tour earnings in its almost 2-year run is over $2 billion or 120.4 billion pesos. That's only in ticket sales or minus sales of the merchandise. Yan ang pasalamatan mo. Thank you, Taylor Swift. Thank you, Taylor Swift. Pero wala rin. Yung endorsement niya, hindi rin nadala si Kamala Harris. Anyway, ang Eras Tour na ito for 2 years, lahat daw na datnan niyang mga areas, lalong-lalo na sa rural America, ay tumataas lagi yung revenues, tumataas yung turismo, tumataas yung hotel accommodation. So para siyang Midas touch in terms of touring at magiging template siguro ito, Tita D, ang Eras Tour kung paano mag-mount ang isang konserto. At forever ma-associate sa kanyang image yung gantong klase ng logistics. That's right. Tapos yung costume change. Grabe daw, Nag-Pilipinas na ba si Taylor Swift? Alam ko yung pinakamalapit, parang may Japan. I think there was one in Singapore. Or nag-Pilipinas na noong hindi pa sa kilala? Ay, hindi ko maalala. Pero ang naalala ko dapat hindi ko sure kung dapat meron initially. Pero remember when we were reporting on it na may mga bumabiyahe talaga. Tapos sabi nila, kasama sa costing nila yung yung plane, yung hotel, pati yung outfit nila, yung pang-merch nila, na pinag-ipunan daw talaga nila. Maganda siyang bagong business model sa performing arts. Pero kasi kailangan yung reputasyon mo on the magnitude of a Taylor Swift. Right. Para bumiyahe yung mga tao para manood sa'yo. Pero nakakatuwa tong balitang to because di ba ang sabi yung staff daw nakakuha. But it's not just, hindi lang to yung mga simpleng producer, dancer, pati daw yung mga truck drivers sa venue, caterers, ano pa ba yung mga nakasulat doon, yung mga, pati carpenters daw. Wow. Oo, her dancers, the band, the security, choreographers,
hair and makeup artist, mga wardrobe teams, pati yung physical therapist at yung kanyang video team. Tindi. Grabe. Abay, dapat lang. Kasi alam nila kung magkano kinita ng boss nila. Pero I mean, for her to, share her Oo, blessings. kung tutuusin, pwedeng hindi, di ba? Oo, pwedeng hindi. Baka naman maambunan tayo dyan. Ay, sana dumating siya sa Pilipinas. Pag hindi, Ibi-BFF ko siya. kung hindi, shake it off na lang. Shake it off. Okay. Now, let's go back to CNN.com. The nominations are out for Golden Globes 2025. The Associated Press has a short report on that. It's my honor to introduce award-winning producer, director, and actress Mindy Kaling, along with the star of the new CBS drama series Watson, actor Morris Chestnut. Top nominee for this year's Golden Globes is Emilia Perez. The musical, about a Mexican drug lord who undergoes gender-affirming surgery to become a woman, scored 10 nods on Monday. Brady Corbett's The Brutalist landed 7 nominations, including Best Picture Drama and acting nods for Adrian Brody and Guy Pearce, while Conclave, starring Ralph Fiennes, landed 6 nominations, including Best Picture Drama and acting nods for both Fiennes and Isabella Rossellini. The young Donald Trump drama The Apprentice also landed nominations for its 2 central performances by Sebastian Stan as Trump and Jeremy Strong as Roy Cohn. Stan also received a nomination for dark comedy A Different Man. The Golden Globes will be televised by CBS on January 5th. Ayan. Uy, alam mo, nominated din para sa limited series, ang paborito nating Baby Reindeer. Ay, okay. Penguin, nominated rin. Hindi ko pa nakikita. Ang ganda raw. Maganda. Ihahagis mo yung TV mo. Totoo? Galing! Oo. Sarap makanood ng... Ang galing! Ganun ako minsan pag nakakabasa ko magandang libro. Sa ending, parang gusto mong paliparin yung libro Pero, across the room. okay, fine. Medyo gets ko. Pag kumakain ako ng masarap, lagi ako, may ganun. Sarap? Okay, go on. Before I rudely interrupted you. Oh, yung kaibigan ko naman si Masarap ba, yung food reviewer. Ang rating siya, ang pinakamataas ay, Tumba mesa? Oo, parang ganun, tumba mesa sa sarap. O balibag mesa sa sarap. Oo. Okay, ang kaibahan din sa Golden Globes ngayon, of course, hindi na si Jokoy yung kawawa naman, nag-bump. Hindi na si Jokoy yung host. Pero isang stand-up comedian din ang kinuha nilang host ngayon. At si Nikki Glaser, a raunchy female comedian na nakakatawa talaga siya. At kung napanood mo yung roast ni Tom Brady, yes, oo. siya talaga yung... Suwabe yung lahat ng hirit niya doon, yeah. Lalo na yung huli, yung challenge siya si Tom Brady. Kasi kung ano rong sabihin mo kay Tom Brady na hindi niya pwedeng gawin, he will prove you wrong and do it infinitely better. Tapos sinabi niya, I bet you, Tom Brady, tonight you cannot make me achieve orgasm. Yeah. Although, decente na yung pagkasabi ko, ha? Pagkasabi niya medyo vulgar. Yun. Ewan ko na nangyari. Anyway, looking forward to it. Pero alam mo sa akin na the best Golden Globes host pa rin, Who? Ricky Gervais. Okay. Oo, grabe talaga. Kinakabahan lahat ng artista na nando sa floor. Kasi alam na, i-insultuhan sila ni Ricky Gervais anytime. Parang gusto ko tuloy manood ng mga past, Meron, may compilation ng lahat ng Ricky Gervais Golden Globes. Mamaya sisilipin ko yan. Ito, puntahan muna natin, NBCnews.com. Merriam-Webster names polarization its 2024 Word of the Year. May napapansin na ako dito. Ano? Etong year na to ay wala halos common denominator ang kanya-kanyang mga words of the year ng different encyclopedias. If we can remember, meron tayong Brain rot. merong Ano yung isa? Kalimutan ko. manifest. Manifest, Oo. that's right. The polar opposite of makafal. Meron din, ano pa yung isa? Demure. Demure. Oo, yung dictionary.com. Ako yun. Feeling ko bawat dictionary ay may kanya-kanyang market sila. At doon lang sila nagre-rely sa kanilang market. Obviously, the same, at ang isang malaking component kasi yung mga nagsisearch. No? Yung spike ng searches, obviously, ang audience
nagagamit ng word na polarization is probably not the same audience na expose sa demure, very Mindful. mga ganyan. Mga ganyan. So, abangan natin. Sa Pilipinas kaya, ano yung pwedeng word of the year natin? Oo nga, let us know kung ano sa tingin niyo yung dapat maging word of the year natin dito sa Pilipinas. Ako, Ang daming meron ako. lumabas. Ano? May 2 o 3 siguro. Ano? Yung isa is Shiminet. Shiminet. It's not even a word. But let's claim it's Sige. a word. Tsaka, ito globally ito I think yung word of the year dapat ay Hoktua. Binabati namin ang lahat ng nanonood ng Afternoon Delight via live streaming on Facebook, YouTube, and TikTok. Alright, gaya po ni si Paulo. Oo. Sinong Paolo? Hi, Paolo! Si Paulo Toledon. Sorry. Oo. Basta nagparamdam siya nung siya yung hapon na nakakanood at nanood ng aming konsyerto nga pala. Noong Sabado na meet ko na finally. Ang babata nang nanonood sa atin, Tita Di, alam mo Ay, ba yan? totoo ba? Hello, Tito Mike Policarpio, kay Eleanor Barami and Renato Tranquilino, of course. Julian, hello. Alex Fuentes ng Bacolod, at sino pa ba, Tita Di? Eto, si Melvin, sabi niya si Usher yung tinutukoy mo, Tito Lord. Usher pala, tama. Oo. Kasi di ba, parehas silang suwabe kumanta eh. Pero hindi ko ma-imagine si Usher na nasa ganong klaseng audience. O ganong crowd. Masyado siyang smooth and slick. Okay. Alex Fuentes, of course. Hello, he's watching. Rodel Alcantara. Hello, Sir Lord. Pa-shout out regular viewer here. Bagong gupit ka po. Ay, ang galing. Na-spot mo yun. Bagong gupit ka daw ba? Tapos, yes. Marami kang time on your hands. Ano? Bawal yung binabatak ang leeg. May na-stroke daw po dyan as per, ano to, bone set? Oo, basta yun, may na-stroke daw. Alam mo ba itong liig natin, ang daming maliliit na mga ano dyan, mga ugat, mga blood, mga capillaries na nandyan. Oo, kaya nga, di ba, yung totoo yun, pag Yung chop. inano mo sa, tulog ang tao. Tsaka yung pag naparami ka ng lechon, yung sumasakit yung dito mo, batok mo. No? Yun Kaya sa party, kumurot lang ako eh. May party kagabi. may lechon. Meron. At ano sila, they were very generous with the balat. Pero cute lang tayo. Baka nung nakita ka kasi, mukhang mga aaway ito pag hindi binigyan ng balat ng babae. Hoy, hindi. Nagpapasingit pa nga ako eh. Anyway, ito yung hinahanap ng lahat. Si Mary Grace Piatos nag-comment. Uy, Mary Grace Piatos. Paborito kong kanta ni Jay-Z yung New York. Yeah, with Alicia Keys. Oo. Tama, oo. Anong title nun? Hindi ko rin alam. In New York. Paki-comment kung alam niyo yung title nun kasi hindi ko rin maisip ngayon. Oo. Empire State of Mind. Empire State of Mind. Oo. Ang gusto ko ng mga Jay-Z na track, gusto ko yung Jay-Z Black Album. Gusto ko rin yung collab nila ni Kanye nung matino pa si Kanye West. Grabe siya. Ano yung mga kanta nun? Yung Black Nazi ba yun? Tama ba yun? I got 99 problems. Gusto ko yun. Oo. Okay. Sino pa ba? Ipa-trademark na daw yung halakhak. Meron na. May pinaproject ako, kaya mag-alala ha. Sa mga Ang dami fans, mo naman project. magkakaroon po ng sariling programa ang halakhak ni Denise. 30 minutes, walang nangyayari, kundi tatawa lang talaga siya. Can you imagine? Ganun lang. Ganun lang. Pero dapat may trigger din. Hindi ko imagine. May trigger dapat. May isa kang magpapatawa sa'yo. Gano'n. Tapos tuloy-tuloy na yun. Okay, sa Napagod na naman entertainment naman, Tita Denise. Okay, Piolo Pascual is starring in the MMFF entry The Kingdom as a Farmer. Wow. Meantime, veteran actresses Julian Santos and Lorna Tolentino team up for Espantajo. The details in this report. Paano tayo babangon kung may gumagana siya sa paghihirap natin? Hindi ko pa nasanay. Baka yun nga malilo eh. Kakaibang Piolo Pascual ang mapapanood sa MMFF entry na The Kingdom. Gaganap siya rito bilang si Sulo, isang tinatwa at magsasaka na itinakwil mula sa Kingdom of Kalayaan dahil sa kahihiyan ng kanyang ama. Pero kulang man sa edukasyon,
Naging mulat siya para manindigan mula sa naghahariang monarkiya sa kanyang bayan. Abangan si Piolo Pascual, Vic Soto at iba pa sa The Kingdom. Yan ang handog ng MQuest Ventures, APT Entertainment at MZTV Productions bilang official entry sa 2024 Metro Manila Film Festival. Intense na aktingan at intense na katatakutan. Yan daw ang aasahan sa MMFF entry na Espantaho sa direksyon ng Master Director na si Chito S. Ronyo. Kaya excited na ang bida ng pelikula na si Judy Ann Santos. Lalo't umaatikabo ang mga eksena kasamang iba pang premyadong artista. More than yung pressure, mas yung excitement kasi ang sarap gawin itong pelikulang to. Hindi ako ni walang halong biro. Yes, it is tiring, napaka-emotional niyang pelikula. But at the end of the day, kahit pagod ka, we would always go home happy and satisfied sa trabaho ang binigay namin. Ang Grand Slam Best Actress na si Lona Tolentino, gaganap na ina ni Juday sa pelikula, na role dapat ni Vilma Santos. Nagpapasalamat ako. Siyempre, sabi nga ni Ate V, nung nalaman niya na ako, papasalamat talaga ako kasi pasalamat ako sa kanya. Tapos sabi niya, ay nako, sabi niya, perfect choice. Iikot ang kwento ng pelikula sa isang espantaho o scarecrow at kung paano ito magbibigay ng kababalaghan at katatakutan sa isang pamilya at relasyon. Ito ang pagbabalik MMFF ni Direk Chito. Kung last year ay head jury siya, this time, thrilling sa kanyang makasama sa 50th Metro Manila Film Festival. I never really left. Hindi na ako na-inspire to do a movie. There were some ideas na I throw around, pero hindi siya na-pick up until this one. Abangan ang Espantaho sa nalalapit na Metro Manila Film Festival. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. Alright, nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Ako po si Lourdes de Vera. At ako naman po si Denise Tan. Thank you for staying with us. Alright, kamusta na kaya ang lagay ngayon ng Bulkang Kanlaon matapos ang pagsabog kahapon? Okay, makakausap po natin ang direktor po ng PhilVox, si Teresito Bacolcol. Sir, joining us on the phone, sir. Maraming salamat po sa oras si Sir. Lord po at si Denise. Katoto? Yes, sir. Ma'am, magandang umaga din po sa inyong... Magandang hapon po sa inyong... Opo. Magandang hapon sa inyong dalawa. Magandang hapon din po, Katoto. Okay, unang tanong po. Ang sabi raw nila, hindi pa raw ito yung mga... Since kahapon, wala pa yung major eruptions na inaabangan daw natin. Tama ho ba, Katoto? Mangyayari pa lamang. Yes po. Ang ibig sabihin ng alert level 3 ay... magkaroon ng, there is a possibility na magkaroon ng hazardous eruption in the following week. So, kahapon, hindi pa yung hazardous eruption kasi 3 minutes lamang when we say hazardous eruption. On the scale like, say, 10 kilometers na plume height, kahapon nasa 4 kilometers lamang. And again, that's the reason why we raised alert level to 3 kasi po, there may be another hazardous eruption in the next couple of weeks. Opo. Sir, as opposed to yung mga ito past several years, no, ang Kanlaon being the most active na bulkan sa Pilipinas, yung puro Preato o
puro phreatic daw yung in nature, yung mga ano nito. Pero kauna-unang pagkakataon daw in a long time, sir, ay magmatic na ano bang paliwanag doon, sir? Kahapon hindi pa magmatic eruption yung nakita natin. We're still trying to check kung magmatic eruption nga ba, wala pang confirmation. We have to analyze yung mga abo, yung mga phreatic eruptions natin lately, at saka yung abo na sumasama sa usok. We have ashing events, more than 80 na since October 19. Ang mga abo po noon ay nanggaling po sa mga old volcanic rocks. And yung abo na binuga kahapon, i-analyze natin, titingnan natin kung nanggaling po to sa bagong magma. At Katoto, speaking of yung abo po, no, ano po ba yung mga apektadong areas right now? Okay, so may mga ano po tayo, mga bayan around Canlaon Volcano, yung sa Negros Occidental, yung La Carlota City, La Castellana, Morcia, Hinigaran, Valladolid, Pulo Pandan, Pontevedra, San Enrique, at sa may Negros Occidental naman yung Canlaon City. Umabot din po ito sa Guimaras and confirm po na umabot din sa Antique, which is around 300 kilometers away. Sir, sa interview po kanina kay Miss Mariton, mayroon po palang nangyari na sa pagputok itong past 24 hours. May bara daw na nangyari, sir. Tapos isa raw yun dahilan kung bakit may build-up din. Yes, tama po yung sinabi niya. In fact, before nag-erupt kahapon, 6 na volcanic earthquakes lamang yung naitala natin. And yung sulfur dioxide biglang bumaba, nasa 1,669 tons per day prior to the eruption yesterday. So ibig sabihin, may bumara. Kasi po, normally yung sulfur dioxide sa Canlaon Volcano, after the June 3 eruption, ay matataas po yan. Umaabot po yan ng, yung pinakamataas ng September 11, umabot po yan ng 11,000. So biglang bumaba, ibig sabihin, most likely may nabara. And naipon yung pressure sa ilalim, dahil kaya hindi makalabas yung gas. But eventually, hindi nakayanan ng pressure kaya sumabog ang bulkan kahapon. Opo. Sir, para sa i-inform lang ng ating mga viewers, pag sinabi po, kunyari, pag umabot po sa magmatic, halimbawa, yung pagsabog, ano ho bang ibig sabihin nito, sir? May lava na lalabas. Ngayon, hindi pa natin nakikita yan. Katulad lang nakikita natin sa Mayon Volcano. So, may lava na lumalabas. And sa gabi, makikita natin glowing. Pero ngayon, hindi pa natin nakikita yan sa Canlaon Volcano. Opo. Yung mga pagsabog ba nito, sir, sapat ba siya para ma-deform halimbawa yung forma ng bulkan? Depende po yan kung masyadong malakas, pwede pong ma-deform yung vulkan. But right now, hindi pa natin nakikita ang ganoon kalaki na eruption. But again, the possibility na ma-deform yung vulkan dahil kapag may malakas na pagsabog ay pwede po. Actually, deform na po siya. Kaya may crater tayo. Dating po yan, kaya nung bumagsak yung ilalim, nagkaroon po ng crater. Katoto, with the Canlaon's unrest right now, again, can you talk us through the possible scenarios po, lahat po nung nakikita nyo? Okay, so ang pwedeng mangyari nito, again, alert level 3 and pagkakaroon ng marami pang phreatic eruptions and pagtaas ng number of volcanic earthquakes and pagtaas ng sulfur dioxide. Kapag sustain po yan, dire-diretso for several days, pwede pong magkaroon po ng hazardous eruption. And if that happens, then we will raise it to alert level 4. And again, if that happens, we may increase the danger zone right now from 6 to 10. Or pwede rin mangyari ay yung mga monitored parameters natin ay babagsak, mababa. And if that happens, then we may revert to alert level 2. And if that happens, i-decrease din natin yung recommended danger zone from 6 to 4.
Katoto, na tawag dito, wala naman pong paraan na pag-predict kung kailan ang sunod na pagsabog o may pattern na huba na nai-establish halimbawa. At pangalawang tanong ko po, Sir, sa mga weather systems ngayon, yung tsansa po ng panganib po ng lahar. Okay, so unahin natin yung lahar. The danger of lahar is always there. In fact, yung volume na extrude kahapon is much bigger than what we have experienced noong June 3. And yet, 2 days after of heavy rainfall sa Canlaon, noong June 3, June 5, nagkaroon po ng lahar. So, I'm sure kapag may sustained and torrential rainfall around Canlaon Volcano, pwede po magkaroon ng lahar. Now, yung first question, kung may pattern ba tayong nakikita and masasabi natin exactly kung kailan, hindi po natin masasabi, but again, based on the past behavior of Canlaon Volcano, ay hindi lamang isang beses ito sasabog. For example, 2017, sumabog siya December 9, nasundan ng December 20. That's 2017. Noong 2016, nagkaroon ng pagsabog March, and then 3 months after, in June of 2016, nagkaroon na naman ng pagsabog. Same thing what happened in June in 2015. So November nagkaroon ng pagsabog, and then nagkaroon ng pagsabog up to the later part of December of 2015. So kailangan pa rin magmatsyag talaga at mag-ingat. Marami pa sana kaming tanong, pero maraming salamat po sa oras nyo. Toto Bacolcol, ang director po ng PHIVOLCS. Thank you po, Dr. Bacolcol, sa oras po ninyo, sir. Thank you. Yes, maraming salamat din po. All right. Meantime, hearings have wrapped up on the confidential funds of the Education Department and the Office of the Vice President. But the House Committee on Good Governance says this does not mean that they are done probing the regular budgets of VP Duterte's former and current agencies. More from News 5 correspondent Marian Enriquez. Even in earlier Blue Ribbon hearings, several suspicious names already floated. These were based on acknowledgement receipts submitted to the Commission on Audit by the Education Department before 2024 and the Office of the Vice President, both under Sara Duterte. First to be flagged were OVP Confidential Fund recipients Mary Grace Piatos and Cocoy Villamin. According to the Philippine Statistics Authority or PSA, there were no records found on the two, whether birth, marriage, or even death certificates. But there's more. PSA found that of close to 700 people that supposedly received money from DepEd, more than half lack birth records. Tayo po ay sumulat upang isumite ang 677 pang pangalan na nakalagay sa acknowledgement receipt ng DepEd, kung saan tayo po ay binigyan ng tugon ng Philippine Statistics Office dated December 8, 2024. At dito, kanila pong sinasabi na out of 677 individuals, 405 ay walang birth certificate o walang record sa birth certificate o pwede nating sabihin na non-existent. Lawmakers also see fraudulent patterns in the receipts. In the case of Cocoy Villamin, there were 2 receipts that bore different signatures. Then there were details which Assistant Majority Leader and Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong noticed. In some acknowledgement receipts, 2 names appeared, a certain Sally Rendon from Surigao City and Sheila Dado from Digos City. The twist, they had the same signature with exact same strokes. Taga Mindanao po ako, so alam ko po yung gaano kalayo ang Digos at ang Surigao. For me, Mr. Chair, only one person did these acknowledgement receipts, but merely changed his handwriting style from print to script in writing. There were also 3 receipts from DepEd under a certain Alice Crescencio. Again, different signatures. More than that, the receipts were signed in different locations: Iligan City, Lanao del Sur, and Pasay City. Tayo po ay na-scam sa pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor. At this point, evidence is so overwhelming. Lawmakers are certain there were indeed irregularities on how the OVP and DepEd spent its confidential budget.
They're invoking Joint Circular number 2015-01, which clearly states how secret funds should be used, handled, and liquidated. There could be violations in alleged instances when security officers Colonels La Chica and Nolasco were allowed to receive public money. Only Special Disbursing Officers Gina Acosta and Edward Fajarda can do so under the law. For ACT Teachers Party List Representative Franz Castro, there should be more hearings on the confidential expenses of the agencies of Vice President Duterte. Dito lang natin makikita in transparency, no, yung ano ba talaga nangyari doon sa pondo. Kailangan makita natin dito yung pananagutan mismo ni Vice President, the most responsible po doon sa pondo. If it is proven that there was misuse or misappropriation of confidential funds, VP Sara and her supposed cohorts could be charged for graft and corruption. That's according to Good Government Committee Vice Chairman Romeo Acop. And if the funds in question are at 612 million pesos as earlier pegged, this could be a clear case of plunder. Nakakapagtaka rin ang obsession ni Vice President Sara sa confidential funds. Marahil ito'y dahil sa kalakip ng opacity at antas ng secrecy sa pag-disburse ng mga confidential funds na tila nagiging daan upang ito'y abusuhin ng walang accountability. If public funds are misused or misappropriated, or worse, if funds are diverted to personal use or benefit, and given the amount we are talking about here, this may be under the crime of plunder. Legislators can still think of more possible charges from technical malversation, falsification of public documents, to corruption of public officers, bribery, and perjury. For News 5, I'm Marian Enriquez. We are One News. Here's a quick rundown of more stories on One News. Vice President Sara Duterte says the conclusion of the House hearing on her alleged fund misuse is a, quote, welcome relief. She said her office personnel and former DepEd staff have been anxious for weeks. Meantime, Duterte said she may not attend the December 11 NBI probe on her alleged threats against the president due to activities. Instead, the vice president said she can submit a position paper or affidavit. Senators have denied reports of a shakeup targeting to unseat Senate President Chiz Escudero. Senate Deputy Majority Leader J.V. Ejercito said these are all, quote, chismis. Senator Jinggoy Estrada, meanwhile, said no one has approached him about it. Escudero, for his part, just laughed off rumors of his possible ouster. Meralco has announced a 10 centavo per kilowatt-hour increase in power rates in December. This brings the overall rate to 11 pesos and 96 centavos per kilowatt-hour for typical consumers. Meralco attributes the hike to the rise in generation charges. And Pag-asa forecasts the potential development of a typhoon in the Philippines between December 16 and 22. It will likely affect Visayas and Mindanao. If it forms, the new typhoon will be named Kerubin, marking the 17th typhoon of the year. Meantime, President Bongbong Marcos led the inauguration of the NLEX Candaba 3rd Viaduct in Pulilan, Bulacan. He also addressed the suggestion to have Navy warships escort resupply missions in the West Philippine Sea. Mobile Journal Julie Baiza reports. Mas mabilis, ligtas at komportableng biyahe para sa publiko. Iyan ang pangako ni Pangulong Bongbong Marcos kasabay ng inaugurasyon ng 5-kilometer long North Luzon Expressway o NLEX Candaba 3rd Viaduct sa Pulilan, Bulacan. Ayon sa Pangulo, patunay ito sa commitment ng administrasyon na paunlarin hindi lang ang Metro Manila kundi maging ang mga probinsya. This also shows that we are building the foundation to nurture the development of our countryside. By improving the movement of goods, services, and of people, we steer economic growth, expand opportunities for trade and tourism, and drive regional development. Malaki rin daw ang maitutulong nito lalo't inaasahan ang pagdagsa ng mga magbabiyahe at uuwi sa kani-kanilang probinsya ngayong Christmas season. The timing of this milestone could not be more opportune. As we enter the holiday season, a period marked by heightened activity and an influx of holiday travelers, this bridge becomes even more crucial.
Let me assure, though, everyone that the Department of Transportation and the Toll Regulatory Board are implementing measures to ease congestion and to ensure smoother travel across this corridor. Kinilala rin ng Pangulo ang Metro Pacific Tollways Corporation sa mabilis na pagkilos upang matapos ang proyekto. Patunay daw ng husay ng paggamit ng modernong teknolohiya sa infrastruktura. Matapos ang pagtitipon, nagsalita naman si PBBM sa sitwasyon sa West Philippine Sea. Kasunod yan ang panibagong insidente ng pambobomba ng water cannon ng China Coast Guard sa BRP Datu Pagboya ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. We will never be part of an escalation in the situation in the West Philippine Sea. If we look at the evolution of the situation in the West Philippine Sea, the Philippines has never been an agent of escalation of tensions. So we will not do that. We are not at war. We don't need Navy warships. All we are doing is resupplying our fishermen, protecting our territorial rights. Sa sitwasyon naman sa pagputok ng Bulkang Kanlaon sa Negros, tiniyak ng Pangulo na nakahanda ang gobyerno na tumulong sa mga ito. We know what to do, and we have already started to send food packs, and we already started to send all of the things that we bring to those who are in evacuation centers. Sa kaso naman ni Mary Jane Veloso, tikom muna si PBBM kung talaga bang makauuwi na ito sa Pasko. Well, we were asked by the Indonesian government that not to make any announcements until everything is settled. In other news, Meralco has partnered with the new NAIA Infrastructure Corporation as part of the airport's modernization. The collaboration aims to address the energy needs of NAIA, such as its ongoing power issues. Meralco will build a new substation to serve the Premier Gateway along with other key infrastructure projects. These include an underground power distribution system and an uninterrupted power supply system. Construction of the new substation is set to begin in July 2025. Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan is confident that the partnership will help power a brighter future with opportunities for both companies and the country. You're still watching Afternoon Delight on One News. Time for another breather. We'll be right back. And we're back. You're watching Afternoon Delight. Ako po si Denise Tan. At ako naman po, si Lourdes de Vera. Now, 2 games are set tonight in the PBA Commissioner's Cup. Hong Kong Eastern will try to continue their winning streak as they face Blackwater Bossing later at 5 p.m. That will be followed by the face-off between title holder Beerman and Elasto Painters at 7:30 p.m. In the PVL, a crucial battle is set between Petrogas and PLDT at 4 p.m. Both will try to keep their place in the Magic Four. Meantime, Cheritigo is out to build on their momentum as they face the Akari Chargers later at 7 p.m. And Pilipinas Live is giving the gift of free live games this December. Enjoy the UAAP Finals, PVL, the PBA, NBA, and more. All you have to do is download the app and register for free. The Vatican has unveiled its Christmas tree and nativity scene in St. Peter's Square. The 29-meter red spruce, sourced from Trento, Italy, highlights environmental sustainability. Meantime, the nativity scene features a traditional reed hut in a 20th century Grado-inspired setting. Both will be on display until January 12, 2025. At samahan po ang buong MVP group sa merriest celebration ngayong taon. Sabay-sabay nating panoorin ang merry ang vibes ng Pasko, the MVP Group Christmas Party. This is a 2-part Christmas special directed by Mr. Johnny Manahan. Ngayong December 15 at 22 na po yan, 5:30 p.m. sa TV5, Sari-Sari, Buko, 1PH with same-day catch-up sa RPTV. Kaya tara na, gawin nating merry ang vibes ng Pasko. Also, the Merry Ang Vibes ng Pasko theme is now on Spotify, Apple Music, YouTube Music, and Meta and Instagram Reels Music.
Meantime, 2 teachers from Tarlac are turning cardboard into fun and educational tools for their kids in China. Narito ang report ni Mobile Journal Mary Juan Reyes. Ang karton o cardboards, hindi lang sa packaging nagagamit. Dahil ang super parents na nakilala ko, ginagamit ito sa paggawa ng laruan ng kanilang mga chikiting. May eroplano, malamaletang bag, dinosaur na alkansya, pagong na storage box, at barbecue stand. Ito ang likha ng mag-asawang Aaron at Rochelle Mansalapos mula Tarlac at teachers sa bansang China. Lahat yan gawa sa karton. Nagsimula ang kanilang arts and crafts journey taong 2021. Kinailangan kasi nilang bumuo ng isang pasabog na float para sa kanilang anak. At ang naisip ni Aaron, gamitin ang kanyang hilig sa arts at maging resourceful. Ang kinalabasan, isang karwaheng fit for a princess. Ginagawa po namin, pumupunta po ako sa mga supermarket. Tapos, tatanong ako, may binabenta kayo ditong karton? Kasi yung cardboard po talaga, napakamura lang eh. Kasi actually, pinamimigay lang po. Matibay rin siya actually pag napagsama-sama ba, pag napagdikit-dikit. Dahil nakita nilang nag-enjoy ang kanilang mga anak sa crafts na ito, naisipan nilang ipagpatuloy ang paggawa rin ng educative at interactive toys at iba pang pwedeng magawa mula sa karton. Di hamak na mas nakakatipid kumpara sa mga laruang nabibili na pagsasawaan din ng mga bata na paglalaruan pa ang kanilang imahinasyon at katalinuhan. Yung anak namin gusto daw nila ng mga laruan na parang barbecue stand. So, inaano po namin na, sige, gawan mo. Sa ganitong crafty projects, nauhubog ang creativity ng kanilang mga anak, pati ang bonding nilang mag-asawa at pamilya. Kaya naman kahit nasa ibang bansa sila sa kasulukuyan, patuloy nilang ibinabahagi ang mga proyekto at paano ito gawin sa mga kapwa nilang parents. Most of the time, yung screen time ng mga bata, napakahaba. So, yung ganitong klaseng skills or ganitong pagdi-DIY, malaking tulong po sa mga bata kasi maaalala nila yan, ma-appreciate po nila yon. Kasama po yun sa kanilang childhood memories. The best po na maibibigay natin sa mga anak natin is yung time natin para sa kanila po. Napakabilis nga din po nilang lalaki. Kaya habang maliliit pa po talaga sila, dapat po sulitin talaga natin yung panahon na kasama po sila. Nakakalaro. Ang pagiging madiskarte, imagination lang daw ang puhunan. Tingin-tingin lang sa paligid at posibleng may magawa kang something out of nothing. Mobile journalist Mary Mon Reyes po, hatid ang muka ng balita. Pero itong sunod na segment natin, siguradong hindi ito nating na yan. Dahil ito na po, mga kapatid, ang mananalo ng Golden Globe Awards for Best Afternoon Delight segment sa buong sanlibutan. Ito na po ang I Saw the Signs. Anong edition natin, Tita Denise, today? Creative ways to transport goods. In short, para-paraang Correct. delivery. Aba, nako, alam mo, lalo na ngayon, hirap kumuha ng mga sasakyan. Oo nga. Mahirap mag-book o Tsaka mahal. mahal. Oo. So, kailangan ng imahinasyon. Sige, pakita natin ang ating... Parang ito. Ito, ang lupit mo. Kala ko nung una... Kama? Di ba? Loko. Kala ko nung una crane, di ba? Kasi nga naman, magkano mag-arkila ng truck, halimbawa. Tsaka hindi ba dapat, kung galing siya doon sa mall yan, hindi ba libre dapat ang delivery? Hindi ang mahal kaya ng mga delivery. Oo. Kaya ako natuto at nahilig sa mag-construct ng sarili kong furniture. Carpentero ka na rin. Oy, mahilig ako talaga. Simula medyo mas bata. Seryoso ka? Oo, nag-enjoy ako. Anong mga kaya mong gawin? Mga furniture? Oo, kahit ano. May instructions naman yun eh. IKEA yung sinasabi mo. Oo. Hindi lahat IKEA. Ano syempre. Ano yung Lagari. Maglalagari ako pag-isa. Parang ginagawa mo pag nag-hosting ka, di ba? Oo, ayun, pagod na pagod. Lagari. Okay. So marunong ka mag-carpentry? Well, technically, marunong ako mag-assemble ng mga gamit. Pero if you're gonna tell me na, sige, magpako ka, kaya ko naman yun. Oo. Alam ba yung namatay na yung may-ari ng IKEA? Bakit? Medyo natagalan daw yung paglibing sa kanya. Kasi inassemble pa yung kabao. Bastos ka. Okay. Alam mo, ang sukatan ng tibay ng relasyon. Hindi ako na tumawa, Sukatan ng matibay na relasyon. Kung hindi pa kayo nag-aaway, pag natapos na ninyo yung cabinet ng IKEA na ina-assemble ninyo, yun daw. Ano pa? Ito, okay. Next.
No delivery, I'll take it home myself. Ano to? Sabi ni Kuya. TV naman. TV, di ba? Ang tindi. Ang tindi talaga ng mga noipi, ano? Oo. Pero isipin mo yung wind resistance yan. Correct. Tsaka yung stability nung sasakyan mo at tsaka nung dala-dala mo. Correct. Alam mo, biglang, paano kunyari may bato yung biglang sumempla. Alam mo, wala namang problema na para-paraan just as long as you keep yourself and others safe. Hindi. Diba? Di ba lang Bakit? madisgrasya sila, wag lang yung TV. Ay, ganon? Next. I wear helmet. What could possibly go wrong? This has to My be, God. this has to be edited. Tingin mo? Ewan ko, ganyan kadami. Ganyan paano pala. kung hindi Apat Kung hindi naman siya ceramic, kung plastic lang pala siya, pwede siguro. Kahit na, mabigat pa din yung ganyan Pero kalaki. isipin mo nga, yung sa probinsya, yung mga habal-habal, di ba? Yung mga Skylab. Oo, mga ganyan din yun. So, Sabagay. saka may helmet naman siya. What could go wrong nga naman? Di ba? May makain siyang kung may nakita silang mga ganyan-ganyan? Of course, send it to us at afternoondelighton@gmail.com. Habol tayo ng mga pabati. Oo, konti lang. May comment dito, sabi ni dalawa. at Pilipinas ba ito? Sabi niya, dapat daw i-trademark na yung halakhak mo. Parang the Wilhelm scream. Yung, na yun ay naka-embed sa lahat halos ng pelikula sa Hollywood at sa buong mundo. Si Mary Grace Piatos, paborito kong yung Rudel Mga last two, OT na daw tayo. Ay, sorry pala. Okay, dyan na po nagtatapos sa ating bukas na programa. lang. Oo, habawi kami bukas, ha? That will Raymond have to do Ison. That will do it for us. It's Tuesday, December 10. Maraming salamat po for watching Afternoon Delight. I'm Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Ako po, si Lourdes Vera. Enjoy the rest of your afternoon.